You may think you are Superman, pero mali po. Like any other person, nangangailangan ka rin ng pag-iingat. I don't care kung ano man ang mahalagang bagay na gusto mong uwian. You can take the trip, ani Madeline. Then what do you suggest? Hamon ni Jake. I have to be in a very special ceremony on Sunday, which is 3 days from now. I'll go in your place. Walang pakundangang sabi niya. Humugot ito ng malalim na hininga. Kinontrol ang pagtawa. Pagkuway tinignan siya. It's my wedding ceremony, Madeline. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Madeline sa sinabi nito. Ikakasal si Jake sa linggo, 3 days from now, at niwala itong sinabi sa kanya. Imik na pinagmamasdan ni Madeline ang lalaking naka-squat sa gitna ng pataniman ng strawberry. Ilang metro lang ang layo nito sa kanya, ngunit halata na hindi nito alintana ang kanyang presence. Dahil siguro sa mga atensyon nito, ay nakapokus sa nag-iisang strawberry na hawak. Sinusuri nito yung mabuti as if fascinated doon. As if unang pagkakataon itong nakakita ng strawberry. An unlikely fact dahil ang lalaking ito ang may-ari ng patanimang iyon. But then, bakit masyado itong concentrated sa hawak na maliit na prutas? Hindi kaya dinadasalan ito? Nakita ni Madeline ang biglang pagsubo rito ng lalaki at ang dahan-dahang panguya as if savoring the taste. Pagkuway ngumiti ito, full of satisfaction. Tumayo ito. It was only then that he saw her. Napatitig si Jake sa babaeng iyon. Turista. Iyon ang unang pumasok sa kanyang isipan. Napakagandang turista. Hindi siya ang tipong madaling nadadala sa panlabas na kagandahan. Pero tingnan naman ang isang ito. Nakasuot ang babae ng itim na shorts, pulang t-shirt, na hapit sa magandang katawan nito, at typical Manilenya. Napangiti siya. Sino lang ba kundi mga turistang katulad nito ang mamamasyal sa kabundukan at nakasuot ng mga damit na walang kalaban-laban sa lamig. Pero nakapagtataka nag-iisa ito at sa ganong oras pa, naisipang pasyalan ang kanyang taniman. Ang taniman ng strawberry ng kilalang agriculturist na si Jake Montoya ay nasa kanyang bakuran. 1,000 square meters lamang ang lawak niyon, ngunit punong-puno ng tanim na strawberries. Ang kasunod pang 500 square meters ay kinatatamnan ng iba't ibang klase ng mga gulay. Ito sa private property at hindi maraming turista ang nadadako rito. Kadalasan ay tuwing holidays lang. And today was an ordinary day. Ano ang ginagawa ng babaeng ito rito? Bakit ito nag-iisa? Sa nakikita niya ay niwala itong dalang kamera. Bibili kaya? Kung pagbili lang ng naturang prutas ang pakay nito, pwede naman itong bumili na lang sa palengke. Nagtataka man, ay ngumiti na lang ang lalaki at nagsimulang maglakad patungo sa panauhin. As usual, nakahanda na ang kakit-akit ng ngiti niya. Magandang hapon, bati niya. Bibili ka ba? Napaatras si Madeline at nasa po ang dibdib. Ang mga mata niya, naisip nito, ang mga matang katulad ng kay napailing ito. Of course, magkatulad sila. At bakit hindi? Na-misinterpret ni Jake ang pag-atras nito at takot. Tumigil siya sa paglapit dito at napakunot noo. Nakakatakot ba siya? Sinuri niya ang kanyang kasuotan. Itim na t-shirt, faded na maong pants at itim na boots. Wala namang nakaka-intimidate sa get-up niya. Muli siyang tumingin sa babae. Titig na titig ito sa kanya. Na-realize niyang natakot ito sa kanyang mukha. Funny. Anang isipan niya, dahil mula pagkabata ay ang kagandahang lalaki niya ang naging dahilan ng paglapit ng kababaihan sa kanya. Was she finally the exception? Hey, come to think of it, hindi takot ang nakikita niya ngayon sa mukha nito, kundi amazement. Are you alright? Napatas ang isang kilay na tanong niya. Baka nagulat ang panauhin sa kanyang kagwapuhan. Hindi niya napagilan ang mapangiti. Napalunok ang babae na para bang sinampal at bumalik sa katinoan. I'm alright, of course. I'm alright. Thanks heavens. Tumalangala pa siya bago muling ibinalik ang paningin dito. Akala ko kakaripas ka ng takbo nang lumapit ako. Ako? Tatakbo? Bakit ako tatakbo? When I've come all the way from Manila to talk to you. Tanong ng isipan nito. No, may naalala lang ako. So have you come to buy anything? Tanong niya na pasulyap sa paligid. Matamis ang tanim ko, I assure you. Sa wakas ay nagawang ngumiti ni Madeline sa kabila ng kabang biglang naramdaman. Damit,
Hindi nito inakalang ganito kagwapo ang lalaking madaratnan. Nakita kita. Maikling sabi nito. Nakita kita nang kainin mo ang prutas, ang mahinang pagmuyang, at ang masayang ngiti mo na para bang, maybe we should start picking some strawberries habang hindi pa dumidilim. Tumalikod si Jake, naghanap ng basket. Mr. Montoya, tawag pansin niya na nagpatigil sa kanya. Kilala mo ako. Proof na di ito isang ordinaryong turista. She must have come here for a reason. Oo, buntong hininga ito. Wala akong bibilhin sa'yo. Naparito ako para kausapin ka tungkol sa isang mahalagang bagay. Matagal siyang napatitig sa dalaga at noon niya lalong napansin ang kagandahan nito. Hindi ordinaryong ganda at ang kutis nito ay napakakinis, halatang alagang-alaga. Ano ang posibleng kailangan ng babaeng ito mula sa kanya? Strangers approach him kung nangangailangan ng mga ito ng advice tungkol sa agrikultura o sa pagtatanim. But this woman was definitely not a farmer. Hindi rin pwedeng isa itong professor na gustong imbitahan siyang maging speaker sa seminar. She didn't look like a professor. Hindi rin pwedeng isa itong manunulat na gustong humingi ng opinion niya. She lacked the persistence of a writer or reporter. She looked fragile. Sino ka? Sa wakas ay nagawang lumabas sa bibig ni Jake ang katanungan. He sounded too formal sa pagkakataong ito. Too guarded. Madeline, inilahan ng babae ang kanyang kamay. Madeline Favellena. He extended his own hand for handshake. She felt that his palm was callous. Iyon ang una niyang napansin. That indicated he was used to hard work. Could it be that this well-known agriculturist worked in his own farm? At bakit hindi? Tanong ng isipan niya. But it seems unbelievable. Ayon sa mga napag-alaman niya, ang lalaking ito hindi lang sa Pilipinas kilala. Nakakarating din ito sa mga karatig bansa para palawakin o kaya ibahagi ang nalalaman ito sa agrikultura. Why should you wonder? Anang isipan niya. He's just like his father. Mahal rin niya ang lupa. Before Jake, mas kilala ang ama nitong si Dr. Lyman Montoya sa larangan ng agrikultura. Halos kalahating parte ng buhay nito ay ginugol sa pagbabahagi ng kaalaman at ngayong wala na ito ay pinagpapatuloy ng anak ang nasimulan. Madeline, narinig niya ang ulit ng karap sa kanyang pangalan. A nice name. Ginawa ka ba sa Venice? Pinamulahan siya ng mukha. I'm sorry, anang lalaki. It was a crude joke. Okay lang, ngumiti siya. Hindi ikaw ang unang nagsabi nun. My sister's name is Rome. Napatawa ang lalaki. Mabutit hindi nagkenta sa mga magulang ninyo sa mga lugar tulad ng Timbuktu or Toronto. And mother name ang nagpangalan sa amin. Dadalawa lang kami magkapatid. Kung nadagdagan kami, ewan ko lang kung anong pangalan nila. Maging siya ay napatawa. So, anito nang makarecover. Anong mahalagang sadya mo dito? It is rather complicated. Pwede ba tayong maupo? Pagod na ako. Patuloy niya sa isipan. Kailangan kong makapag-relax habang sinasabi ko ang sadya ko. And I'm sure pag narinig mo ito, ay mas kakailanganin mo ang mauupuan. I'm sorry. Baka kaakalain mo wala kaming hospitality dito sa mundo. Itinuro nito ang bahay sa di kalayon. Tara, sa tingin ko ay giniginaw ka. Hindi nakita ng timulikod na si Jake ang muling pagbablush ng dalaga. Damn this man. Kailangan ba itong ipaalala ang katanghan niya? Oo nga't ngayon alam na niyang napaka-impractical magsuot ng ganitong shorts at t-shirt dito sa malamig na lugar sa buwan ng Enero. Nagtatayuan na nga ang mga balahibi niya, but he wasn't supposed to mention it. Narating nila ang dalawang palapag ng bahay nito. Napasulyap ito sa harapan kung saan nakaparada ang isang Honda Accord. Hindi ito umimik. Binuksan nito ang pinto ng bahay at pumasok sila sa loob. It was only then na panapausal ang pasasalamat si Madeline. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagbabalik ng init ng katawan. Warm at last. Coffee? Sunod-sunod na tango ang ibinigay niya. Anything to keep me warm. Kumot kung pwede. Sinundan niya ng tingnan lalaki na pumasok sa isang pintuan na nahaluan niyang patungo sa kusina. Noon niya nagawang ilibot ang paningin sa kabuuan ng malawak na sala. Ang disenyo ay kombinasyon ng kahoy at salamin. Napaka-elegante ng dating. Ang fireplace ay gawa sa malalaking bato. If only may apoy doon ngayon. Wishful thinking. Tumingin siya sa dingding sa itaas ng fireplace. Doon ay may naka-frame na malaking larawan. Iyon ang tanging litrano sa malawak na sala na binubuo ng pamilya Montoya, the father, the mother, and the son.
Bata pa si Jake nang makunan ito. Nasa high school pa marahil. He looked good. Noon pa man ay kakikitaan na ito ng potential sa pagiging heartbreaker pagdating sa kolehiyo. Ilang mga babae kaya ang napaiyak nito. Ang tahimik na tanong sa isipan ni Madeline. Napangiti siya. Ang kanyang atensyon ay nabaling sa ama ni Jake. Ang lalaking iyon na halos naging ama rin sa kanya sa loob ng maraming taon. He looked happy in the picture. And yet, alam niyang may kulang sa ngingin nito na hindi ito masaya dahil sa mga panahong iyon ay nahahati ang responsibilidad ni Lyman Montoya. Sa mga panahong iyon ay kinakain ito ng guilt. Umuntong hininga siya dahil hindi niya pwedeng husgahan ang lalaking iyon sa larawan. How can I when you have both brought us so much happiness? Bumalik si Jake. After a few minutes, dalang kape para sa kanilang dalawa. Naisip niyang sana ay hindi na lang siya sumang-ayon sa inumin. Sa kanyang palagay ay hindi niya magagawang ubusin na yun dahil sa tungkulin na hindi pa nagagawa. Ang sabihin dito ang sadya niya. So can you start? Anito nung magkaharap na silang nakaupo sa sala. Lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Alam niyang hindi ito magiging madali. Ibinaba niya ang hawak na magsamisita dahil nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Mr. Montoya. Jake. Well. Napalunok siya. First of all, kailangan kong sabihin ang tungkol sa kapatid ko, si Rome. Tumangaw ang lalaki. May ngiti sa labi. Rome? She's 17 years old. Simula niya. Nag-first year siya sa UP Los Baños taking up agriculture just like you. Ngumiti siya. Just like him. Pero 1 taon na mula nang tumigil siya dahil sa kanyang sakit. She's suffering from kidney failure. Nakita niyang pagkunot noon ito. I'm so sorry to hear that. Anito, makikita sa mukha nito ang genuine concern. Makikita ang pagpasok ng interes sa mga mata nito. Kahit pa nagtataka ito kung ano ang koneksyon nito rito, hindi naman ito doktor. Oo, malungkot na sang-ayon ng dalaga. At ang masakit ay malala na ito. Ang tanging pag-asa na lamang niya ay isang kidney transplant. The sooner the better. They tested me to see if I can be a donor. Pero hindi kami magkamatch. Sa gulat lang lalaki, kumaralgal ang boss ng karap. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang ninobyong si Darrell. Naaalala niya ang galak sa mukha nito nang sabihin niyang negatibo ang resulta ng mga isinagawang test sa kanya. Then there's no problem after all. We can proceed with the wedding. Parang nakahinga ito ng maluwag. She stared at him then. Hindi makapaniwala. It seems that Darrell thought magagawa pa niyang ituloy ang pagpapakasal dito matapos siyang bantaan nito na hindi matutuloy ang kasal kapag ibinigay niya ang isang kidney sa kapatid. Ang rason nito ay masyado raw delikado nang siya ang inaalala nito. Marahil hindi nito alam ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. He didn't know she was willing to give not only 1 kidney but both, kung pwede lang, dahil gusto niyang magpatuloy ang buhay ng kapatid na napakabata pa para mawala sa mundo. She laughed at Darrell. Laughed so loud until she was near hysteria. And she told him na mas gugustuhin pa niyang tumalon sa pinakamalapit na bangin kaysa ang magpakasal dito. Matagal bago bumalik sa kontrol si Madeline sa sarili. Kung alam lang sana ng lalaking kaharap niya ngayon kung ilang beses siyang nagpates. Umaasang magkakaroon ng milagro at sabihing suitable donor siya ng kidney para kay Rue. Kung alam lang sana ito kung ilang beses halos mahati ang puso niya tuwing sasabihin ng doktor na hindi pwede, na hindi niya pwedeng tulungan ang kanyang kapatid. I felt so useless. Kaya ako narito ngayon ay para hingin ng tulong mo. Napakunot noo si Jake. I'll try. Although mahirap maghanap ng donor sa mga ganitong kaso at lalong mahirap maghanap ng magmamatch sa pasyente. Pero pwede tayong humingi ng tulong sa mga we don't have time for that. I would take months or maybe years, aniya or maybe never. Sinalubong niya ang titig nito. Walang kasing seryoso ang kanyang mga mata. I've come to ask you to take the test. Natahimik ito. Pagkabuhay na pabuntong hina. Madeline, I'd willing to do so kung alam ko lang na malaki ang tsansa. But you don't just approach a person and hope na ito nga ang kamatch ng kapatid mo. The most possible donors ay yung mga kamag-anak mo rin, ang member of your family. Napayuko si Madeline. Matagal. Pagkuway nag-angat siya ng paningin. This time, may determinasyon na sa mukha niya. Klaro